Ito mga kapare ko ay ang OnePlus 15, ang tinagurian kong best or number one phone ko ngayong 2026. And based sa full review natin, nakita natin na okay yung temperature or hindi halos umiinit itong device na to. Kaya dito sa video na to, isasalang natin to sa ating extreme gaming test na kung saan maglalaro tayo dito ng 10 high demanding graphics game and isasagad natin yung settings sa mga game na to para makita natin yung overall performance nito sa mga madalas nating nilalarong game and also kung ano yung kanyang overall temperature, kung iinit ba or magmi-maintain yung kanyang malamig na temperature. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin itong ating OnePlus 15 kapag dating sa balagbagang gaming. Okay, quick review tayo para sa mga hindi pa nakakapanood dyan ng full review natin. Nga pala, ilalagay ko yung link dyan sa description down below para panoodin nyo muna bago itong ating extreme gaming test para magkaroon kayo ng full context. Anyway, pagdating sa device ito, ginamitan to ng latest and powerful Snapdragon 8 Elite Gen 5 chip and meron din tong 7,300 mAh battery capacity na malalaman din natin kung makunat nga ba talaga sa video na to. Pagdating naman sa thermal technology na nalagay dito ni OnePlus, actually just a common vapor chamber lang and that's pretty much it. Bale, generic setup or same setup lang ng mga flagship phones na na-review natin before. Anyway, syempre, bago namin simulan yung ating extreme gaming test, pinull charge muna namin tong device na to and then sinet-up din namin yung brightness neto sa 75% and then 50% naman yung kanyang volume at ito na yung magiging permanent setup natin sa whole ng ating extreme gaming test para makita natin yung efficiency ng kanyang battery and also Wi-Fi yung ginamit natin na internet connection dito at meron din tayo ditong real-time timer para ma-check natin kung ilang oras na tayo naglalaro. And with that said, tara, pag-usapan at i-testing na natin itong ating OnePlus 15. Bali syempre, dating gawi, isasaling natin to sa mga bigating AAA games and unahin natin yung currently best benchmark game ngayon which is WoWA. Pagdating dito, naka-ultra high settings resolution tayo and then 60 FPS combo. Then pagdating sa naging gameplay natin dito, nakakuha tayo ng solid 60 FPS. Kung meron mong mga drop or panakanakang pagbabago sa frame rate natin, bumababa to ng 58 and 59 FPS pero papitik-pitik lang naman. Mostly nagmi-maintain to sa 60 FPS kahit merong boss fight. Yun nga lang kapag marami ng masyadong animation, medyo bumababa siya ng 58 to 59 which is pretty normal at madalas naman nangyayari kahit sa mga light moderate game. And gusto ko nga lang din palang linawin para sa mga bago, maglalaro kami ng tig-isang oras sa mga AAA games para makita ninyo kung ano yung overall performance ng mga to. And speaking of 1 hour, ganito yung nakuha nating performance dito sa WoWA sa loob ng isang oras ng tuloy-tuloy na paglalaro. Then, pagdating naman sa temperature na nakuha namin, hinati namin to sa tig 30 minutes para dalawa yung makuha nating datos. And sa first 30 minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro, nakakuha lang tayo dito ng 41 to 43 degrees Celsius. And then, after ulit ng another 30 minutes, nasa 1 hour mark na tayo, pumalo naman to ng 43 to 45 degree Celsius. So, medyo mataas siya pagdating dito sa WoWA. And then, after ng 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro, meron pa tayong natitira na 85% battery juice sa battery natin. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next natin sinalang is itong ating Wear Windsmith. And pagdating dito, syempre sinetap natin sa pinakasagad. Extreme high frame rate which is isang settings lang yung kailangan nating iset up dito. And good news, meron na tayo ditong 60 FPS stable frame rate pagdating dito sa game na to. And ba't ko sinabing good news, meron kasi akong mga phones na na-testing na bago-bago pa lang yung chipset at hindi pa ganun ka-optimize pagdating dito sa Wear Windsmith. Hanggang 40 to 45 FPS lang yung nakuha natin frame rate sa kanya kahit na naka-max out settings din. Pero ganoon pa man, hindi mahihirapan dito yung ating OnePlus 15, basic na basic lang. And after ng isang oras ng tuloy-tuloy na paglalaro, nakakuha lang tayo dito ng 43 degree Celsius. Then after neto, pumalo na tayo ng 2 hour mark at pagdating dito, may natitira pa tayo na 67% after ng 2 hours ng tuloy-tuloy na paglalaro. Anyway, next naman namin sinalang dito is itong ating Genshin Impact. Bale, sinetap lang ulit namin siya sa pinakasagad na settings which is highest graphical preset and then 60 FPS. And kung napanood ninyo yung ating full review, binasic lang nitong ating OnePlus 15 itong ating Genshin Impact. Smooth, maintain, 60 FPS yung nakuha natin dito sa whole 1 hour ng tuloy-tuloy natin paglalaro dito as in walang frame drop at
at wala kaming nakita na kahit anong pagbaba, which is nice. And after ng isang oras ng tuloy-tuloy na paglalaro dito, nakakuha tayo ng 41 to 43 degrees Celsius para sa first 30 minutes, and then after ulit ng isa pang 30 minutes for 1 hour mark, bumaba naman to sa 40 to 41 degrees Celsius. So makikita natin na bababa siya kahit hindi natin binago yung kanyang graphics settings. At after ng 3 hours ng tuloy-tuloy na paglalaro, meron pa tayong natitira na 54%. Ngayon naman, next namin sinalang dito is itong solo leveling. Then dito, syempre, sa ganda settings din ulit. Very high resolution, 60 FPS, and then yung iba pang mga settings ito, min-max out lang namin. Pagdating dito, nakakuha tayo ng maximum 60 to 61 FPS, pero nagkaroon tayo dito ng panakanakang pagbaba to 47 and 58 FPS. Actually, hindi na ako na-surprise dito kasi sa lahat ng sinasaling namin sa Extreme Gaming Test, bukod tanging solo leveling yung nagkakaroon ng gantong pagbaba ng frame pagdating sa max out settings or sa mismong gameplay nito. Usually, ang pinaka-main na sagot dito ay hindi pa ganun ka-optimize yung solo leveling. Lagi ko rin naman yung sinasabi, kaya pagdating dito support na to, yakang-yaka naman to ng phone natin, talagang optimization na lang ng game yung kulang at the end of the day. Dahil after din ng ilang minutong paglalaro dito, 40 degrees Celsius lang yung na-accumulate natin na temperature. So patunay lang din talaga na hindi nahirapan itong ating OnePlus 15. Unlike doon sa mga naunang AAA games. Anyway, next naman namin sinalang dito is itong Car X Street na gustong-gusto namin na game dito sa studio. Kahit yung videographer ko, ito na rin yung trip. And pagdating dito, syempre, dating gawin, default setup lang tayo which is 445 settings and syempre, no limit FPS combo setup. Pagdating dito, nakakuha din tayo ng solid maintaining 60 FPS. The same sa Genshin Impact, hindi kami nakakuha dito ng kahit anong frame drop. Okay yung overall performance, wala kami nakuha na kahit anong pagbaba, and also goods din yung nakuha naming temperature dito. Dahil after ng 30 plus minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro, nakakuha lang kami dito ng 40 degree Celsius. And kung ako yung tatanungin ninyo, based sa mga previews na ginawa namin ng Extreme Gaming Test, dapat pumapalo na to ng 41 to 43 degrees Celsius. Pero dito, pwedeng-pwede, pasadong-pasado. And after din ng paglalaro natin dito sa Car X Street, pumalo na tayo sa 4-hour plus mark ng ating tuloy-tuloy na paglalaro dito sa ating Extreme Gaming Test. And dito, may natitira pa tayo na 36% battery juice. Anyway, move na tayo sa mga games na yan at ngayon naman pag-usapan natin yung mga solid at mga dekalibreng shooting games. At simulan natin sa isa sa mga favorite naming game, Garena Delta Force. Bale, kapag iting dito, FPS priority setup tayo. Kaya sinetup namin yung graphics niya sa smooth. And then, syempre, sinelect namin yung 120 FPS. Dahil, yan yung condition para ma-unlock to. Then, pagdating sa naging gameplay natin dito, nakakuha tayo ng solid maximum 121 FPS. And then, nakakuha tayo ng average 120 FPS. Pagdating naman sa draft, panaka-naka lang naman, as in papitik-pitik, 115 FPS, which is quite normal at hindi alarming kasi normal na nangyayari yan sa kahit anong game out there. Basta hindi lang siya bababa ng sobra, hindi siya alarming pagdating dito, and for sure alam na naman ninyo yan. So in overall, pagdating dito sa ating Garena Delta Force, walang magiging problema, smooth na smooth yung gameplay natin. Then after ng ilang rounds sa paglalaro, ay nakakuha kami dito ng 39 degree Celsius lang. Then next naman namin sinalang dyan is itong ating Blood Strike. Then dito, the same lang din sa ating Garena Delta Force, FPS priority pa rin yung setup natin dito. Kaya yung FPS natin nakaset sa extreme, and then sinagad natin yung kanyang resolution to ultra and then medium graphics setup. And pagdating dito, nakakuha tayo ng solid whooping 165 FPS. And naging possible yan dahil hanggang 165 FPS yung support ng mismong game, and also supported ang 165 Hz pagdating dito sa ating OnePlus 15. Kaya para sa mga shooting game players out there, mapapakinabangan ninyo to dahil hindi lang dito sa ating Blood Strike nakita natin yung gantong pag-angat ng FPS. Anyway, pagdating dito, nakakuha naman tayo ng solid and maintaining 160 to 165 FPS. Kaya goods sa goods at basic na basic lang yung Blood Strike. Pero pagdating sa temperature, dito tayo medyo binawian ng OnePlus 15 dahil pumalo to ng 44 to 45 degrees Celsius or almost 46 degrees Celsius. And pagdating dito, halos kasing init siya nung ating WUWA. Anyway, after din ang paglalaro natin ng Blood Strike, pumalo na rin tayo sa 4-hour mark. At dito, meron pa tayong natitira na 16%. Now, next naman namin sinalang dito is itong ating PUBG Mobile. At pagdating dito, syempre, FPS priority ulit tayo. Kaya sinetup namin sa super smooth graphics yung ating graphics setup. And then, na-unlock natin yung ating ultra extreme FPS. Kaya sinetup na rin namin to dito. And pagdating dito, nakakuha tayo
tayo ng whooping 120 FPS pagdating dito sa PUBG Mobile. And yes, goods yung naging overall gameplay natin dito. Walang FPS drop, walang pagbagsak ng frame rate, although yung pinaka nakita kong pagpitik niya ng FPS dito is 116, which is normal lang naman, gaya ng sabi ko, hindi yan annoying or hindi siya magbibigay ng laggy feel kapag naglalaro tayo, which is nice. And in overall, walang magiging problema kung PUBG lang talaga yung lalaroin natin dito sa OnePlus 50. And kahit na nakukuha tayo ng solid 120 FPS, yung temperature na natala natin dito ay naglaro lang ng 36 to 37 degrees Celsius, which is di hamak na mababa, unlike sa mga phones na na-review ko before na kapag pumala ng 120 FPS sa PUBG, matik na pumapalo din yung temperature nila. Anyway, next namin nilaro dito, which is isa sa nostalgic game na gustong gusto namin, itong Crossfire Legend. And pagdating dito, syempre max out settings na din ulit, ultra FPS setup, and then extreme graphics setup. And pagdating dito, the same sa Bloodstrike, nakakuha tayo ng 160 to 165 FPS pagdating sa ating FPS, pero yung naging maintaining niya is naglaro ng 160 to 162 FPS. Pero yeah, goods pa rin naman yan. And yes, super playable ng game, hindi ganong kabigatan to, kaya minanilan talaga ng OnePlus 15. And pagdating dito, nakakuha lang tayo ng 38 degrees Celsius. Kaya basic na basic lang yung ating Crossfire Legend. Kumbaga sabi ni Norman Mangusing, peanut lang. As in, pininat niya lang itong mga shooting games na to. Anyway, after then ng paglalaro natin dito sa Crossfire Legend, pumalo na rin tayo sa pinakahangganan ng battery ng phone na to, which is pumalo na siya ng 3%, at yung playing time natin ay nagtapos sa 5 hours and 56 minutes. And kung ako yung tatanungin ninyo, goods yung naging performance itong kanyang battery, pero masasabi ko na nasa normal or average lang yung kanyang overall kunatness. Mamaya mas pag-uusapan natin sa dulo ng video, tapusin muna natin itong ating extreme gaming test. Bale, next naman sinalang dito is itong ating CODM, at sinetup namin to sa mid graphic settings and then 144 FPS or pinaka max out settings niya. Pagdating dito, nakakuha tayo ng 145 FPS pagdating sa MP mode. Basic na basic, nakita nyo rin to sa ating full review. Nakakuha naman tayo ng 120 FPS pagdating sa ating VR mode, and hindi tayo nakapagtala dito ng kahit anong FPS drop. Kaya kung CODM lang yung nilalaro ninyo or shooting games in whole, walang magiging problema dito sa ating OnePlus 15, yakang-yaka or binibasic niya lang itong mga to. Nga pala, yung nakuha natin temperature dito is 38 degrees Celsius. And dito na nagtapos din yung ating whole extreme gaming test, at umabot din yan ng 6 hours and 28 minutes. Now, pag-usapan natin yung conclusion and also final verdict ko pagdating sa device na to. Gaya ng sabi ko sa full review natin, at hanggang ngayon, ito yung aking magiging number 1 phone ngayong 2026, at least this early 2026, dahil nasa quarter 1 pa lang naman tayo. Pero para sa akin, isa talaga to sa mga namamayagpag, and for me, hanggang ngayon, ito pa rin talaga ang number 1 phone ko. Now, in terms of overall performance ng device ito, hindi natin may kakaila na binasic niya halos lahat ng mga games na nilalaro natin ngayon. O hindi lahat ng mga heavy games sasalang natin dito kasi limited yung time natin, pero kung makikita nyo naman, yakang-yaka niya yung mga game na similar lang din naman ng mga game na nasa isip nyo ngayon. Kaya pagdating dito, yakang-yaka niya lang din yung mga yan kung ako yung tatanungin, for sure. Pero pagdating sa temperature neto, nakita natin sa ating full review na halos hindi uminit, and dito sa ating extreme gaming test, iba yung naging scenario. Nakita natin na pumalo to ng 44 to 45 degrees Celsius or almost 46 degrees Celsius sa ibang mga game. At pinapakita lang talaga neto na kahit okay yung temperature niya sa ibang mga game, meron pa rin talagang mga game na talagang medyo makakapag-push sa overall capability ng isang device. Kaya nabuo din namin itong ating extreme gaming test. Pero yung pinaka main summary natin dito, goods yung kanyang overall performance, pero gagamit pa rin talaga tayo dito ng phone cooler para sa mga game na talagang medyo mabigat, at least para sa phone na to. Which is nakita lang naman natin yan sa Bloodstrike and also sa Hua or Wuthering Waves. Pero pagdating sa ibang mga game na nalaro natin, wala naman naging problema, kaya goods pa rin at the end of the day. Pagdating naman sa battery capability nito, actually para sa akin, nasa average performance lang siya sa isang 7,300 mAh battery capacity. Kung i-compare kasi natin to sa ibang mga phones na review ko before na merong 7,000 mAh lang, umaabot din sila ng 5-hour mark pagdating sa tagal or kunatness ng battery nila. Kaya pagdating dito, para sa akin, average lang talaga. Pero gusto ko lang i-take note na bahalag-bahagang gaming to ha. Hindi ito yung normal day-to-day usage ninyo. So ibig sabihin, hindi ito yung overall capability ng battery niya. Talagang magdi-depend yan kung ano yung talagang
talagang magdidepende yan sa activity na ginagawa ng user. Kaya pagdating dito, good siya para sa akin, and in overall, good sinukuha natin performance pagdating sa battery ng OnePlus 15. Yun nga lang, average. Then, my final verdict and also conclusion is, gaya ng sabi ko sa full review, camera neto yung medyo off ng konti para sa isang flagship phone if i-compare natin siya sa ibang mga flagship phone out there, kagaya na nga lang ng Vivo X300 Pro. Pero for me, pwede na rin naman yan at hindi din naman talaga ako nagbe-base sa camera para sabihin na maganda yung isang device. Gusto ko talaga ma-experience yung overall performance at napakita ko naman doon sa full review kung ano yung ibig kong sabihin. And pagdating naman sa gaming, yakang-yaka nyo naman. Kitang-kita nyo. Pero meron talagang mga game na makakapagpainit sa device na to. Kaya masasuggest ko na gumamit kayo ng phone cooler. Maglalagay din ako ng product link dito sa ating mismong video para pwede nyo ring i-check kung gusto ninyo. So in overall, kung hindi naman kayo maglalaro ng mga games na nagpainit dito sa device na to, panalong-panalo to in terms of gaming. And kahit naman maglaro kayo nun, panalo pa rin, pero syempre gamit pa rin tayo ng phone cooler para mas magkaroon tayo ng more efficient at mas magandang gameplay. Anyway, yun lang sa ngayon. Ilalagay ko po yung link dyan sa description ng mga nabanggit kong products dito. Use yung ating voucher code kasi sayang nasa 1,000 to 2,000 pesos din yung pwede nyong ma-less dyan. So, yung magandang discount, check nyo na lang po yung link sa description down below. Anyway, dito ko natatapusin yung video. If meron kayong suggestion or meron kayong mga opinion about dito sa ating Extreme Gaming Test, feel free na i-comment nyo sa ibaba at pag-usapan natin. Anyway, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Peace out.